Good morning. So it's a rainy day. It's around 8:55 in the morning. So tapos ka lang magatid sa mga bata, tapos pupunta kami ng McDonald's. Ayan, nadaanan namin yung aming dating tirahan, yung old apartment. So ayan, shout out kay Edison na tumira din dyan. So kakahatid ko lang sa mga bata, kasama ko si Arya. Arya! So pupunta kami ng McDonald's para bilan siya ng kanyang Happy Meal, pancake Happy Meal. Tapos ayan, mag-i-stay kami ngayon sa bahay. A lesson learned is always a lesson to be shared, and 11 years na kami rito sa Canada. At isa sa mga natutunan kong lessons dito is that be grateful sa lahat ng bagay, especially yung desisyon mo na ginawa na iniwan mo yung Pilipinas at nakipagsapalaran dito sa buhay sa Canada. Again, this is based on our experience. Marami kang ma-encounter na problema dito sa Canada. Yung pag-process pa lang, mga pag-uumpisa ng buhay dito, marami kayong magiging ma-experience na problema. And lagi namin sinasabi ni Aisha na just be grateful kung ano yung nasa harapan mo ngayon. Ang importante, sabay nyong pinagsasamahan yung problema na yon, sabay nyong sinusolve mag-asawa or together with the family. There are times na Canada, isusubukan ka niya na talaga ng husto. As in, darating yung point na ibababa ka niya sa level na akala mong hindi mo kakayanin lahat. But again, be grateful sa lahat ng nangyayari, lalong-lalo na sa mga problema. Dito sa Canada, hindi ka matutulungan ng ibang tao sa problema mo. It's only you, your wife, and your family can solve it. And sinasabi ko to kasi marahil yun sa mga bago dito sa Canada, sa mga siguro 1 year old, 2 years old, dito na-experience ang buhay Canada. Masabi ko na, we've been there too. Marami kaming naging problema that time. But with those problems, yun yung humuhulma sa'yo para maging matatag ka rito. Canada will mold you as a person kung paano mo isosolve yung mga problema, kasi lahat yan, kanya-kanya kami ng problema. Even yung mga nakakasama ko sa basketball, sa Maples, sabi ko nga, with those problems, kanya-kanya or pagandahan nila ng pagdala sa problema kung paano nyo isosolve. That is something na dapat maging grateful din tayo araw-araw. Pagising mo pa lang, another day to solve the problems. Hindi natatapos ang problema dito. It's a challenge. It's a challenge that every day is a good day to solve those problems and to share those experience. Share ko lang yung mga nangyayari sa amin dito sa buhay sa Canada to reflect, to mirror dun sa mga tao na, alam mo yon, mas malupit pa, or hindi ko naman sinasabing mas malupit, pero mas malalim pa yung pinagdadaanan or challenges. But again, at the end of the road, at the end of a problem, there's always a solution. It's for you to figure it out how to solve it and how to manage it. Yan lang. So, welcome back dito sa Buhay sa Canada. Welcome to the vlog. Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Can you turn that on? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So, makitrip at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. So, right here, Norwich Mountain. Pinalik ng turning over. Ice cream, ate. Hi, welcome to McDonald's. Would you like to try the new Canadian Ranch McCrispy today? No, we're good. How much you like to order? Ati kasi, you got an expensive ice cream. Tulog na naman si Arya. Ha? And guys, earlier, Arya had a piece of scissors, the kid scissors, and then she went like this right next to my hair. Oh, that's why she's also cutting my hair too. And then she Good thing it's a toy. yeah, and then I said, "Oi!" And then Arya laughed. We have ice cream day today, so nag-request yung mga bata. Yes, you are. You requested it. So yan, dinan silang Oreo McFlurry for today. Tapos dadaanan naman namin si Aisha ng kanyang iced coffee dun sa kanyang work. So Uber, naghatid ka na, Uber driver ka pa. Oh no, I think I forgot Mommy's yung ni Mommy, yung charger. Do we have to go back? I don't think so. We'll try to phone her.
I'll check. Mommy, we kind of finished your Pepsi. Yeah, we brought you Pepsi, but Pero ininom nila, naging salty daw yung fries na kinain nila. and now we finish it. And now we're having burping contest. Okay, that's okay. How are you? Bye. But Good. we order We're busy. McFlurry. We order McFlurry. You're so busy? We Oh, no. order Still have McFlurry. No, it's at the house though. Okay, bye. Bye! Bye. No, we should have ordered for one. I know, right? Dapat nag-order ka pa ng isa. Ikaw kasi. No, why is it my fault? Okay, buckle up, girl. Guys, this guy is like so What? suspicious. Like, Suspicious. well, I was actually putting in the McFlurry. Guys, did you dinner? Oh, we didn't. You got burp. You got burp. Okay, okay, buckle up. I am. Buckle up, girl. Guys, look at my socks. It's too long. Oh, come on. Alright, kung gaano kaganda yung panahon kahapon, ganoon naman kalamig ngayon. Sobrang naman lakas ng hangin. And yan, yung sasakyan dito dito sa bahay, nilagay ko muna sa tapat kasi yun yung gagamitin ko mamaya. So, nilabas ko na muna para at least hindi ko na siya ilalabas pasok. As of today, wala pa rin yung snow dito sa Winnipeg, pero parts of Manitoba meron na. So shout out dun sa mga nasa ibang lugar ng Manitoba na meron ng snow, but for now dito sa Winnipeg, as of the recording for today, wala pang snow. So ayun nga, no, may isa tayong kaibigan na nagta-travel nurse na si Maynard. Shout out to Maynard. Nasa Dauphin siya ngayon. Tapos nung nakaraan is nasa Gilbert, nagkaroon na ng snowstorm doon, and it took about 20 to 25 cm of snow. So bali ngayon wala pa rin dito, pero this is a good opportunity for me to really clean up the mess. Kasi right now yung aming backyard is meron pa mga dried leaves na kailangang i-dispose. So yan, pupunta kami mamaya, kasama ko si Cassia and si Arya, pupunta kami sa depot para i-dispose yung mga leaves, yung mga dried leaves, and a little bit of clean up to set up para sa pagdating ng snow dito sa Winnipeg. It's coming, hindi na natin maiiwasan yan. And also, a good shout out dun sa pinsan ng kasama natin dito sa Maples Basketball. So kahapon nga, no, meron kaming basketball game and it was really a tight game. Lalong-lalo na kasama ang nakalaban namin is yung team ni Albert. So good shout out to Albert din na talagang pinahirapan kami dun sa play na yon. Sobrang napagod at talagang all out. Nag-all out ako dun sa play na yon. And we lost, but I think it's a good loss na rin para at least makita namin yung limit namin. Pero good shout out sa Team Albert, congratulations. And dun sa team ni Albert, papa-shoutout yung pinsan ni Errol, Sherwin Kayago from London, Ontario, isa sa mga subscribers. And maraming salamat sa panonood at pagsubaybay dito sa buhay sa Canada. Sa susunod, isasama ko si Errol dito sa video na to. So nag-all out ako dun sa play na yon and I want to share it with you. Let's roll the VTR. Another nice pass between Tito and Rivera. Ready for three. Tito pasok rebound by JD and break turn around. Jump shot bang. 2 points for Justin. JD. Hanap by Robert to JD. JD nakawala. Another jump shot nila sa ilalim and a hook shot. What Mr. Rivera. Change to JD. JD against my whoa! Ang ganda nun! Nice basket to Mr. John Tito. JD ngayon, pakris lang. JD, another back-to-back. 2 points to Mr. JD. Timeout! Manager. Iba na ang may haplos ng katay ko. JD bumawi. 2 points, Mr. John Tito. And jump shot, the Robert is brought to you by first ball, Henderson, JD, long way shot, bang!
There's 42 seconds remaining time. And that shot by Mr. JP. So yung play na yon talagang kahit manalo, matalo, alam mo yung nakakapaglaro ka pa rin ng basketball, nare-record mo or yung mga kasama natin sa Maples is nagkakaroon ng opportunity na mapanood din yung sarili nila. And isa yun sa mga ginagawa ko ngayon kasi you'll never know. We're not younger anymore. So at least we have the record na at least kahit papano we can still play the way it used to be. Hindi na ganun ka galing or hindi na ganun kahusay or hindi na ganun kabigay, pero at least at some point yung mga nakakasama mo dito sa mga basketball na to, you just really enjoy the game, the company and the community na meron kaming na-build, and it's really something na worth sharing and worth keeping. So ayan, kaya nagpapasalamat ako na nakasama ako dito sa Maples Basketball. And for sure, kung nandito ka sa Winnipeg or nandito ka sa Manitoba, isa ito sa masasabi ko na magandang samahan, na kung saan talagang sama-sama lang din yung mga players na gusto magpapawis. Again, a good shout out to Sherwin Cayago from London, Ontario. Maraming salamat sa pagsubaybay. Paano yan, i-prepare ko na yung ilo-load ko dito sa sasakyan. And as you can see, yes, so wala pa yung snow. And I think ang projected na snowfall or dito sa Winnipeg is tomorrow. Starting tonight, magkakaroon ng mixed rain and snow. And then tomorrow, 100% magkakaroon ng snow na. So mahuhuli pero hindi may iwan. So again, ito yung ilalagay namin sa depot. Ito lilinisin na yan. Tapos coveran ko na rin yung mga dapat coveran, and especially yung sa aircon. Coveran ko na rin yon. Okay, kasama ko si Cassie tsaka si Arya. So dito kami ngayon sa depot sa may Pacific Avenue. So magtatapon kami ng mga dried leaves. Hi, I got dried leaves. And then I have some metal thing that rain, go away, come again another day. Hi, I'm going for the scrap metal and grass. I mean leaves, dried leaves. Okay, for this one it's a scrap metal. Yeah. Okay, thank you. Alright, good evening. So today nandito ako sa KFC. First time ko mag-attend ng meeting dito sa Maples. And pag-meetingan nila ngayon is yung season 9, which is this coming 2025 of March. Yan. So first time ko makikigulo, kaya papamit up ko rin sa inyo kung sino yung mga team leads ng Maples Basketball. So yan. First time, at ako yung pinayagan ng aking asawa na pumunta rito. Tapos yan o, first time mapuno nung KFC rito ng puro sasakyan. Boss Alex, ang balita. Yon, Mr. ACC Events. Yan yun, peace. Yun Oh, time. Yun shout out and si Albert. For the first time po, nakasama natin si JP. Maraming po salamat. Tsaka si Boss Alex. Piniyagin ako Ilang beses ka nang absent. Yeah, kaya. Two plates pa pala. Saan ba ako? Dito na ako. Akala namin Joke lang yung kay... Higib na ako higib ako na to. Para kuha na kayo nakuha. Kasi na plato, hindi ka pandala.
Oo nga. Wala, ang dami kong ginawa. Naglinis pa ng bahay para lang mapayagan eh. Matindi dito sa KFC oh. May free rice sila oh. Ayan. Oh, yan. Only in Winnipeg. Yeah, only rice. Only rice. oh. Only rice. Bagong Oh, saing yan. pa. Bagong saing. Open-minded ka ba? May wala nakita maraming sakyo ng KFC eh. Oo nga. Kung kailang pa-closing na. no? Closing. Pa-closing na to? Pwede mo Alam maili. ko, hindi ba? Di ba mamaya Ah, pa? 24 hours yata. Kayo! Kain na kayo. Actually, kahit ang oras, tahimik ang KFC. Napunta lang tayo. Yun. Mayroon na yung favorite mong part. Typart tayo, Oh, typart. ito. Ayan, una ka na. Sige. Una ka na. Ikaw ba Bert nagdala niyo ano? Ano ba yun? Oh, tumatalon boy. Ano ba? Ikaw ba nagdala ng saing? Hindi, si admin. May pa-rice. Yun. May magko-comment na naman sa post natin. Paano ka ng price yan sa KFC? You know. Hey, si Maynard. Shout out to Maynard. Shout out. Ayan, dito kami sa basketball. It's parang foggy, parang Tagaytay and Baguio. Yan. Yan si Lark. Ingat. Tapos nandun si Bise. Ang kakatapos lang namin ng basketball dito sa may school. Yan. Bise, ingat. Yan. Ingat, take care. Ayan, yung mga basketball nag-uwian na. So, syempre, as usual, ako, panghuli na naman. Lagi na lang huli. So, ayan. First time ko makita tong ganito na foggy. Isa lang ibig sabihin yan. Mag-i-snow na. So, ayan. So, ako naman, uwi na at tutulog. Dahil walang pasok bukas.